Hey mga brods, alam ko nga na ito pong si Coach Leo Austria bumalik na nga sa SMB, pero alam nila na gusto nga ni Coach Leo ay maging team consultant na lang, kung saan napilitan na lang ito dahil sa mga pinaggagawa nga daw ni Coach George Gallant na naligaw na ng landas ito pong SMB. Pero ito mga brods, gusto rin ng SMB na kunin ito palang si Coach Sean Chambers. Yes mga brods, ito kasing si Coach Sean Chambers yung naging assistant coach mga kabrods ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas. Diba ang ganda nga ng performance ng Gilas Pilipinas natin sa nakaraang Asia Cup qualifiers. And yun nga, kung hindi nga dahil kila Coach Tim Cone and Coach Sean Chambers hindi nga tayo makaka-qualify sa 2027 FIBA World Cup mga kabrods. So malaking bagay rin ito pong si Coach Sean Chambers. Ito po kasing SMB mga kabrods, gusto rin kasi nila masubukan din yung ibang sistema. Ito pong si Coach Sean Chambers galing UAAP din ito sa FEU sa Tamaraws mga kabrods. Kaya maganda-ganda na rin ang kanyang performance doon kahit papano, and yung experience din niya as a coaching staff ng Gilas Pilipinas ay yun talaga yung malaking bagay na assistant coach siya ni Coach Tim Cone, kung saan na-adapt na rin niya mga kabrods yung mga sistema ni Coach Tim Cone, and dating import nga rin ito ng Alaska Aces, and nag 6-time PBA champion siya doon mga brods. Mga taong 1989 yan to 2001 yung Milkmen pa. At naging consultant din siya dyan sa Alaska Aces 2017 to 2018, at naging development coach din siya, developmental coach ng TNT Tropang Giga last year lang mga kabrods. Tapos ito, nahawakan na niya yung FEU Tamaraws ngayong 2024. Tapos assistant na siya ni Coach Tim Cone etong last Gilas stint lang natin. Kaya ito pong SMB hindi man ganun kalakasan ito pong achievements na ito po ni Coach Sean Chambers sa kanyang profile, pero malalaman din natin kung itong SMB pag nahawakan na niya mga kabrods. Dahil exciting ito, dahil hindi naman palaging kay Coach Leo Austria lang nakadepende ito pong SMB. Kung tutuusin nga, ito pong SMB lagi lang naman nadepende kay Junmar Fajardo, dahil kapag wala si Junmar, hirap na sila kahit sinong magaling coach pa yan. Yan nga daw yung sinasabi nila, di ba mga kabrods? Kaya ito pong si Coach Sean Chambers ay why not subukan naman ang Bermen and sa PBA pa mga kabrods. Syempre ilang beses na rin itong nakapagkampiyon, 6-time PBA champion ito mga brods. Alam na rin niya ang patakbo sa PBA simula 1980s pa yan, and alam na rin niya kung paano mag-champion sa PBA mga kabrods. Di ba nga yung mga coaches na former PBA import ay ang ganda na ng kanilang ginagawa pag naging coach na sila, katulad na nga lang ni Coach Norman Black na dating PBA import, ngayon 11-time PBA coach champion na siya mga kabrods. Kaya yan ang maganda na kapag may experience ka na as an import ay talaga madadala mo ito as a head coach. So ganyan nga yung kay Sean Chambers mga kabrods. Gusto nga rin nilang ibalik ulit ito pong si Coach Norman Black, kaso medyo pricey nga daw ito pong si Coach Norman, while ito pong si Coach Sean Chambers mas okay, and magkakasundo talaga sila sa kontrata neto. Dahil ito pong si Coach Leo Austria gusto talaga neto team consultant na lang din mga kabrods, dahil yun nga mas malaki rin ang sahod doon. Kaya ito pong si Coach Sean Chambers mga brods, sa tingin nyo sa lahat po ng mga SMB fans, mapapalakas ba niya ito pong Bermen? Dahil alam natin na hindi pala import ang may problema, sa coach pala, dahil ito nagpalit ang SMB. Kaya komento mo lang opinion mo dyan mga kabrods, at isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam ko nga ito pong si Vic Manuel, ang ganda ng nilalaro talaga nito mga kabrods sa Terra Firma Jeep. Nilabas niya talaga yung laro niya mga kabrods simulat sa una na na-trade siya dito, dahil yun nga hindi nga siya nakakakuha kasi ng playing time minutes mga kabrods dito sa SMB, dahil limited lang ang minuto nito. Ang kapalitan ba naman niya kasi sina Junmar Fajardo, Mo Tautua at Brondial, yung favorite ni Coach Leo Austria. Kaya ito mga kabrods, lumabas na naman yung laro ni Vic Manuel, dahil alam naman natin kung ano yung nabibigay ni Vic Manuel nung Alaska Aces days niya. Di ba mga kabrods, di naman ito tatawaging muscle man kung hindi ito magaling talaga.
talaga. So yun nga, dito sa jeep, nakikita rin naman natin yung prime and vintage Vic Manuel na mga galawan neto, yung mga banggaan neto, yung mga floater neto mga kabrods, yung perimeter shot, footwork sa ilalim maski import talagang kayang-kaya niyang iskuran. So sa ngayon, kondisyon na yung katawan neto po ni Vic Manuel dahil alam naman natin, ito pong si Manuel gusto rin talagang makapaglaro ito ng mahabang minuto kaya bigla itong na-trade ng Bearman. Kaya ito mga brods may mga balita rin tayo na ito po palang Barangay Nebra San Miguel minamata ito pong si Vic Manuel dahil kung matatandaan nyo, ang hanap pa rin ng Ginebra ay big man dahil nga ito pong si Isaac Go ay hindi pa alam kung kailan ito babalik, tapos si Jetroy Rosario ay ang laruan kasi noon 4 or 3 lang. Minsan 5 pag talagang pagod si Japet mga kabrods. Pero ito pong kay Vic Manuel na gusto ng Ginebra na alam natin na medyo undersize ito sa height niyang 6'4 or 6'5 pero iba yung nabibigay ng isang Vic Manuel. Parang Mark Pingris lang ito mga brods na kahit undersize puso yung binibigay na itong maganda kay Vic, mas matigas na Pingris ito mga kabrods. Well, kung ito ay talagang ipupush ng Barangay Nebra San Miguel, ay matutulungan niya ang Ginebra sa ilalim. Alam naman natin ng Terra Firma Jeep, farm team din ito mga kabrods, kaya pwedeng kunin talaga ito ng Ginebra kung ipupush at gugustuhin nila. Well, sa ilalim ay malaking bagay siya doon. Box out pa lang ni Vic Manuel dahil malapad-lapad din at malaki rin ang katawan nito at physical din sa laro, parang abueva na may halong sakuragi yung laruan nito eh. Well, alam naman natin yung issue niya, yung playing minutes niya sa game. Pero ito pong sina Coach Tim Cone and yung Barangay Nebra Management, pinag-iisipan nila na bibigyan talaga nila ng magandang minuto. Ito pong si Vic Manuel mga kabrods. Ang kapalitan nga niya dito, ito pong si Jetroy Rosario at minsan naman pwede nila itong ipagsabay. Well, sa ilalim kasi ito po talagang si Vic Manuel, pwede itong maging 5. Kaso undersize nga lang siya mga brods, pero physical lang laro, kaya yan ang maganda sa Barangay Nebra kung makukuha nila si Vic Manuel. Hassle sa rebound, hassle sa laro, tapos sa ilalim pa maasahan mo ito pong si Vic Manuel. Matigas-tigas na maglaro ito pong si Vic at yun nga lumabas na at naging kondisyon na siya lalo nung ito'y na-trade na sa Terra Firma Jeep. Kaya ito makakatulong ito mga brods para sa Barangay Nebra San Miguel at alam ko nga kayang-kaya naman kunin ito ng Ginebra dahil farm team nga yung Jeep. So bigyan mo lang ito under the table, papayag at papayag na yan. Kaya mga kabrods, sa ngayon kasi talagang naghahanap ito pong Ginebra ng mga big man, pero nung nalaman din nila na pwede rin palang ito pong si Vic Manuel basta bigyan mo lang ito ng playing minutes at veterano na rin sa ilalim, batikan na rin sa ilalim, why not siya na lang, diba mga kabrods? Kaysa daw kay Greg's daughter na gusto nilang ibalik, kaso nga lang medyo malaki-laki at nagde-demand ng sahod kasi si Greg Zila mga kabrods. So ito pong kay Vic Manuel, maaasahan ito at hindi naman talaga mabibigo ang Barangay Nebra San Miguel dito. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba mapapalakas lalo ni Vic Manuel ang ilalim ng Barangay Nebra San Miguel? Kaya komento mo lang mo dito mga brods at isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is overrated highlights yun lang. I'm out.